kontento. Nung nakitang gumagalaw pa yung kapatid ko, binaril pa uli. Parang hayop na binaril. Tinapon, hinagin. Sabi pa ng sabi pa naman, hayaan mo na yung patay na yan. Parang balay wala lang sa kanila, nag-alisan yan lang. Wala ng puso, pumatay. Parang aso, parang hayop kung pumatay sila. Parang balay wala sa kanila. Tapos lumalabas sila mga argabyado. Kami argabyado dahil hindi namin nabigyan ng gusto yung mga namatay namin. Halos ako inuod na. At parang balay wala lang sa kanila yung ganun na pumatay. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang ko sa mag-akot ng kanila palabas kasi nasaguban po kami. Nung nailabas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi, magkapila. Tapos lumabas po sa Perdos. Pagdating po doon, umupo lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi binarilos na sentido. Doon lang po, isang baril na po tumama. Humiga na lang po yung anak ko. Wala na po siyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi kung hindi naman po nagtitinda yung anak ko, nangihingi pa na sa akin ang panigaling yun. Tapos, papatayin lang ko walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, kung sino magbayad, kung sino pananagot. Sa pagpatay nila sa anak ko, dahil bunso po yung anak. Napakasakit po sa akin. Tinukhang sa taas kumakain. Ano sabi ng mga pulis? Sige, kumain ka total. Huling kain mo na yan eh. Tapos nilagay nila sa kumot. Inalatkan pa nila sa hagdanan. Inagis na sa sidecar. Ano ba yun naman yung nangyayari sa buhay namin? Alam namin noon, wala na po kapag hindi na namin alam kung saan nangyayari buhay namin. Hindi ko kahit isipin nangyayari sa anak ko. Ba't kailangan mangyari sa kanyang ganun? Dapat man lang kinulong na lang siya. Kinulong, inalam ko anong kasalanan niya kung pagdodroga na yan. Kasi kung puser-puser, sana mayaman kami. Sana yung mga anak niya maayos ang buhay. Kani-kanino nga foundation ako lumalapit para mapaaral pa yung mga apo ko. Tapos ganyan po mangyayari sa amin. Kami patuloy yung nangaapi, sila patuloy ko yung kawawa. Samantalang kami yung kawawang kawawa sa nangyari sa buhay namin. Anong pangalan po ng anak po nila? Arnold Bernal po. Makain po yun, tinukang po doon. Yan po ay totoo, hindi yung gawa-gawang kwento. Kahit itanong nyo po doon sa barangay namin, kapitbahay namin, aawa sila doon sa anak ko. Kasi kung paano ginawa sa kanya, nakikita po. At saka hindi po, yung anak ko, hindi po pasaway yun. O sabihin natin, naggamit ng droga, may nagninakaw ba? May kaso ba siya ng hold up o ng rape o pinatay? Wala naman siyang kasong ganun eh. Di sana ikinulong lang po. Nakiusap nga po sa pulis na kung pwede ikulong nyo na lang po ako kahit habang buhay. Huwag nyo lang ako patayin kasi yung mga anak ko kawawa. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Hindi rin siya pinakinggan. Pinaril pa rin talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nangyari sa buhay namin to. Kahit matagal na nangyari pero lagi ko naiisip yung anak ko. Umiiyak ako kahit naalala ko, lumuluwa ako. Kaya minsan may nababanggit na mga naiiyak ako kasi minsan yung mga apo ko, minsan sabi yung namimiss daw nila yung tatay nila. Anong gagawin ko? Pahayin ko yung tatay nila. Tapos pag nagmuli kami patuloy, sila patuloy kawawa. Samantalang sila binigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang sarili nila. Kami pinagbigyan ba kami pagtanggol yung buhay ng anak ko? Hindi naman po. Sana wag naman kami sobrang Nay, pwede ko bang tanong, Nay? Kasi nakita po namin na medyo malungkot po kayo ngayon, no? So, pabukod po sa nangyari, ngayon po ba medyo nakakarinig po ba kayo ng mga masakit na salita? Oo, kasi sabi nga bayaran lang daw po kami. Kaya nagsasalita kami. Pero walang binabayad sa amin. Pag pumupunta kami, halimbawa, pamasahe, kasi siyempre hindi naman kami makakarating kasi wala naman kami yung pera, hindi naman kami mayayaman tao eh. Hindi
hindi kami makakarating, wala kami mamasahe, yun lang, walang binibigay na pera, walang embodyaman dito. Ano nga kami, yung tumulong kami kay Father kasi siyempre delikado din buhay niya dito, noon pa man, delikado ng buhay niya. Kaya nananalangin na naman kami na iligtas din siya sa mga masamang tao dahil tumulong lang naman din siya, wala naman siyang kasalanan dito. Ilang taon po siya, Nay? Ilang taon po yung anak niyo? Nung tinukang po siya 29, may 3 po siyang anak. Yung anak niya po, ang pangalan niya 10, yung pangalawa po, nung nakapatay siya, 7, yung 5. Yun. Taga saan kayo, Nay? Tondo po, Tondo. So, nung time po mismo, alam mismo ng mga kabataan niya po, yung nangyari sa kanya? And kasi nung araw na yun, umaga, pumunta ako sa kanila, nandun siya nakalos, nakaupo sa dulo, sa may gilid ng, kasi malit lang naman ang bahay, doon squatter kasi, nakaupo lang siya sa dulo. Sabi niya, Nay, tulungan mo ako. Sabi niya, bakit? Kasi akala ng mga pulis, yung tutoy taga at saka ako isa. Sabi ko, paano naman magiging tutoy taga? Kaya wala ka naman taga, malinis naman yung balat, paa mo, putis mo, wala ka naman taga. Sabi ko ganyan. Sabi ko, kaya mo, hihingi ako ng tulong, meron akong kakilalang pulis, hihingi sana ako ng tulong. Hindi ko naman alam na, pagbaba ko doon, umalis na yung, lalapitan ko ng tulong, umalis na. Inahiya naman kabalayan kasi nakasakay na sa sasakyan. Eh sabi ko mamayang gabi na lang, babalikan ko para humingi ako ng tulong. Hindi ko man alam na alas 3 nung hapon, papatay na siya. Hindi ko alam na ganun ng kabilis. Nagulat na ako, ang daming mga 60 ka pulis ata, sobrang dami. Sabi nga nila, hudlong daw yung papatayin doon. Sabi ng mga tao sa baba, wala namang hudlong dyan. Wala namang, ang mga tao dyan, mga nagdadaing lang. Paano ba may hudlong ka? Saan bang galing yung hudlong? Paano maging hudlong? Eh, wala namang record na ako sa pagpatay. Pag, rape, ang hold up. Wala man record sa barangay namin na gano'n. Bakit naging hudlong yung anak ko? Yan po. September 27, sabi ko, huwag ka na lumabas eh. Maraming mga pulis, mamaya pagkama na. Humingi pa sa akin ng pampunan siya. Yung pala yun na yun. Sabi ko, huwag ka na nga lumabas. Tapos yung kapatid ko, may ginagawa siyang tubo, nag-ukay siya. Tapos may pinayahanan siya. Ngayon, nagpipicture karera. Kung may nagulog-ulog siya, bigyan na lang may lumapit na. Ginanon siya. Pinatid siya, hindi pa na-kontento. Nung nakitang gumagalaw pa yung kapatid ko, binaril pa uli. Parang hayop na binaril. Tinapon, hinagin. Sabi pa ng sabi pa naman, hayaan mo na yung patay na yan. Parang balay wala lang sa kanila, nag-alisan yan lang. Eh ako naman po, kalalabas nung sa pinagdaan na stroke po ako. Eh hindi ako lumalabas. Sumigaw na lang yung mga kapitbahay. Ate May, yung kapatid mo, binaril. Hindi na ako pinalabas nung anak ko kasi nga kalalabas wala ng hospital dahil sa naanap ko na stroke po ako. Kaya masakit para sa akin kasi kamamatay lang ng nanay ko nung pinatay yung kapatid ko. Sabi ko sa nanay ko, babantayan ko yung kapatid ko. Kaya hindi ko naman tayo pinatay ng mga mga walang pusong pumatay. Parang aso, parang hayop kung pumatay sila. Parang bali wala sa kanila. Tapos lumalabas sila mga argabyado. Kali argabyado dahil hindi namin nabigyan ng gusto niya yung mga namatay namin. Halos ako inuod na. At parang bali wala lang sa kanila yung gano'n na pumatay. Kaya nakakalitan, malaking tulong sa akin yung kapatid ko. Sa katulad yung senior na, katulong ko sa paghahanap buhay yun. Tagabili ko ng soft drinks, yelo nga, wala na ang katulong, di na makapagpinta. Pinatay nila eh, di ba? Sa ganun lang nauwi yung buhay ng kapatid ko. Wala namang kasalanan, kahit sa barangay, walang kasalanan, walang record ng kung anong record. Kinukuha pa nga sa barangay yan, pag hindi ginagawa sa barangay, kinukuha sa ng taga-ukay ng kanal. Pero nag-side, Anong pangalan po nung kapatid ko na? Anong pangalan po? Paulo Bumanlag po. Kami na lang po magkakapatid na iwan, pinilin sa akin ng nanay ko bago namatay. Ano pong kabuhayan ninyo? Vendor po ako. Dahil siya po katulong po pag bili ng soft drink, bili ng yelo. Nagutusan ko ngayon nung nawawala siya. Tindahan ko, hindi ko nababuksan kasi wala na akong naubusan. Kaya po, napakasakit na nawalan ka ng mahal sa buong ng kapatid. Unang-una nakakatulong sa'yo. Wala namang ginagawang masama. Wala naman siyang ginagawang masama doon sa looban namin. Lagi nang nasa loob ng bahay, yung lumalabas.
Bakit po kaya siya yung tinarget? Hindi ko po nga namin alam, sabi, kasama daw po sa, ng barangay, po wala namang pangalan, kinukuha pa nga ng chairman, tagahukay ng kadalyan, paano magkakaroon ng pangalan sa barangay. Tapos sabi ng iba, napagkamalan, kasi akala si ganito, ganun lang, napagkamalan. Dapat sinigurado nila, si buhay yung kinukuha nila eh, hindi naman madaling mabuhay eh. Minsan na naman ang tao, minsan lang mabuhay, at sa isang ikat, pinatay nila ng walang kalaban-laban, hindi pa nakontento sa isang palit. Kung makita naman gumagalaw pa yung kapatid ko, pinatay pa ulit nila sa ulo, pinatay lumabas yung mata ng kapatid ko. Hindi sila tao. Paano sila? Baga, ininis ng pulis. Pinilit na talaga, hindi na talagang titira ng buhay talaga, hindi na namin wala na talaga eh. Labas yung mata eh. At dito, saka dito eh, tapos lumabas yung mata niya eh. Ang dami po sila sinasabi ng laban, yung mga... Hindi po yan laban. Paano man lalaban yung kapatid ko? Pag nakita niyo yung kapatid ko, ang payat-payat ng kapatid ko eh. Dahil ka contraction ng trabaho eh. Pinipilit niya mabuhay ng parehas eh. Hindi naman siya nagtitinda ng drugs, hindi siya kahit kung anong pagawa ng kapitbahay. Well, may trabaho ko bang kaya mo ngayon, papagawa kong tubig. Kaya niya hanggang magkapon, kalintit at tubig sa niya, tapos i-debento niya, papayaran siya kahit magkano okay na sa kanya yun, pagkatapos yun. Parang pansigarilyo niya, hindi niya na ako pine-permission kasi pag hindi kami nakapagtinda, hindi na siya humigit sa akin ng panigarilyo, may pera na siya. Pag pinapasahuran naman siya sa barangay, may trabaho siya, binibigyan niya ako ngayon, wala na akong katulong sa buhay dahil kami na lang magkakapatid ng iyo, wala na rin naman kami mga magulang. Anong taon po namatay? 2018 po, December 7th birthday ko pa naman po araw din. Okay, very much. Salamat po. Ako po si Elsa Lubitas. Ang anak ko po si Ernie Villar, 24 years old nung time na pinatay ko siya sa Perdos. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang ko sa mag-akot ng kanila palabas kasi nasa looban po kami. Nung nailabas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi, magkapila. Tapos lumabas po sa Perdos. Pagdating po doon, umupo lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi binarilos na sentido. Doon na po, isang baril na po tumama. Humiga na lang po yung anak ko. Wala na po siyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi kung hindi naman po nagtitinda yung anak ko, nangihingi pa na sa akin ang panigarilyo yun. Tapos, papatayin lang ko walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, kung sino magbayad, kung sino pananagot. Sa pagpatay nila sa anak ko, nilbunso po yung anak. Napakasakit po sa akin. Nagpasalamat po ako dahil nakapasok po ko dito sa pag-iilo. Medyo nababasan po yung sama ng loob ko. Kasi masakit po sa isang magulang na sa isang iglap, nawawala ka ng isang anak. Masakit po yun dahil katuwang po namin yun. Hindi po siya sabihin ka, nagtitinda po siya ng droga, wala naman dyan. Ganun lang po ang buhay. Kailangan po namin po. Napagbintangan po kaya? Ano po kaya? Bakit Hindi, wala naman po ako naririnig. Kung sinabi po nila na nagtitinda, ako mismo na rin, nakikita ko po yun. Kasama ko man po sa bahay. Tapos ganun lang. Hindi ko nga nilapitan yung binaran. Hindi ko po kaya. Nay, hindi po ba nasangkot o napasama sa drug watch list? Wala naman po. Hindi nga na. Wala mo record sa police station ko yun. Hindi nga napukulog. Di sa barangay ngayon, wala nga. Paano po nila nakasama yung anak ko? Ang sabi po nila, baka daw nakasama sa puta. Hindi ko na po naintindihan ko ng puta yung sinasabi ko na sir. Nakita niyo po mismo na yung bumaril. Men in uniform po. Nakasibilyan po daw, hindi ko po nakita kasi nasa bahay po, mga nakasibilyan po sila. Kasi time na yun, ang mga pulis po nakasibilyan, hindi mag-uniform. Pero pagpasok ko, hawak ko daw yung baril. Nung nakita yung anak ko na nakaupo, doon
sentido po ang tinutukan ko sentido. Higa na lang po yung anak ko. Pero ang mostly sinasabi nila nanlaban. Wala pong nanglaban nangyayari, sir. Kasi kung nanglaban po yan, wala naman po siyang atas. Ano po siya mga nakaupo lang po. Nandun yung mga tarkada, ano po sila, may videoke po. Hindi po nanglaban yung anak ko dahil yun lang po lagi na sinasabi nanglaban. Pero wala pong nanglaban nangyayari po. Lahat kami po sa parulang biktima, walang naglalaban ng isa. Dahil bigla naman lang po na nilang babarilin yan, kung sinong gusto lang babarilin. Bali po yung anak niyo po, nakaupo lang kasama yung mga Nakaupo po dahil may videoke po, nakaupo siya kasi nagkakape. Hindi po yun ang laban ng anak ko, sir. Bali nung pagkakataon po na yun, yung anak niyo lang po yung binaril. O anak ko lang po, kasi nagtatakbuhan na po yung mga nakaupo. Okay. Anong taon po nangyari ito? 2018 po, August 9. Maraming salamat po. Salamat po.